O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax! Ngayon ay itutuloy natin ang ating anime na pinamagatang Bitum. Ipinakita naman ng isang babae na si Hidemi Kinashite kasama ang isang extra. Sinabi ng lalaki na siya ang hero ng babae at nang dumating ang maraming Komodo Dragon ay tinulak ng babae ang lalaki sa bangin. Habang kinakain ito ng mga Komodo ay tinapunan niya ito ng bomba at sinabing gagawin niya ang lahat para makaalis ng isla. Nagpunta naman ng abandonadong gusali ang mga bida at nagpalit sila ng damit at dahil takot daw ang babae na mag-isa ay sinabi nitong matulog silang dalawa doon. Habang nakahiga ay tinanong ng babae kung bakit siya niligtas ni Ryuta. Kaya sinabi ni Ryuta na akala niya kung ang babae ang kanyang hamiko sa computer game na Bitum. Kapag naiipit daw ang lalaki ay nag-iiba ang kanyang ugali at gumagaling. Lihim na napaiyak ang babae sa saya dahil alam niyang si Ryuta ang mismong Ryuta na kalaro niya sa Bitum na nagligtas sa kanya ng oras na sumuko na siya. Biglang napasigaw si Hamiko nang may mag-flashlight sa kanyang mukha na long hair. Dumating si Ryuta at agad nilang hinanap ang Sadako na kulot gamit ang sonar detector pero wala siyang makita. Saka nakita nilang may ilaw sa malayo kaya iniwan ni Ryuta si Hamiko at tinignan ang lugar. Walang tao sa kwarto pero biglang umatake ang tao sa kanyang likod kaya siya natamba. Binalak siyang saksakin pero nakailag siya at nasipa ang kalaban. Saka nalaman ni Ryuta na babae pala ito. Kalaunan ay galit na galit ang babae nang makita ang lalaki kaya pinaalis ito ni Hamiko. Saka nang mapakali na ay nagkwento ang babae na si Shaki Murasaki. Dati siyang nurse na pinagkanulo ng hinahangaan nitong doktor sa hindi niya kasalanan kaya kinamuhian siya ng mga tao. Marami ang nag-request na mawala siya kaya siya napunta sa isla. Sa isla ay nakasabayan niya si Masahito date na siya ring doktor na dahilan ng pagkapunta niya doon. Sinabi ng doktor na magtulungan sila at kalimutan ang nakaraan para makaalis silang pareho sa isla. Nauto ulit ang babae at libre pa ang gengen nito para sa doktor. Pero nang makakuha na sila ng pang-anim na kristal ay bigla siyang trinidor ni Masahito at pinasabugan ang babae. Dahil mahina ang bomba ay natanggal lang ang kamay ng babae kaya nakuha ni Masahito ang kristal at sinundo ito ng isang chopper. Mula daw noon ay hindi na nagtiwala sa lalaki ang dating nurse at ganun din ang pinayo niya kay Hamiko. Sinabi ni Hamiko ang naikwento ni Shaki pero hindi lahat. Naipakita si Masahito na nilunasan ang nawalan ng malay na si Kiyoshi. Nagpasalamat ang matanda at nakangiti lang ang doktor pero ang iniisip nito ay gagamitin niya ang lalaki pagkatapos. Dumating sina Ryuta at Hamiko at sinabi nila sa doktor na layuan ang kasama. Pero sinabi ni Kiyoshi na doktor ang kaharap nila at tinulungan siyang magamot ang mga naputol na pang-finger. Tinignan ng mga bida ang bomba ng doktor para malaman kung nakikipaglaro ito ng patayan at nakita nilang kumpleto pa ito. Remote control type naman ang gamit ni Masahito. May dumating na eroplano para magdala ng supply at naisip ng mga bida na puntahan agad ito para may makain sila. Magkasama ang tatlo na hinabol ang nahuhulog na parachute ngunit nalaman din nila sa pamamagitan ng sonar na marami ding iba pa na humahabol dito. Nakasabayan ni Ryuta ang isang mabilis din sa pagtakbo na si Nobutaka. Magkasabay nilang tinalo ng supply pero parehong mabigat ang kanilang itlog kaya sila bumagsak. Saka mabilis din silang nagtapunan ng kanilang bomba kaya sumabog ng malakas. Nag-alala si Hamiko para kay Ryuta pero naroon din si Hidemi na inatake ang bidang babae na nawalan ng malay. Saka nag-iwan si Hidemi ng timer bomb sa package ni Hamiko at umalis at sumabog ang bomba. Nakuha naman ni Masahito ang supply pero nahihirapan siyang tanggalin ito. Saka dumating si Nobutaka at nagtapon ng gas grenade kaya tumakbo ang doktor. Pero nag-iwan ito ng bomba sa supply na kanyang pinasabog kaya agad na kinuha ni Ryuta ang supply. Samantala ay inakala ni Hidemi kung patay na si Hamiko pero bigla itong umatake mula sa isang sulok gamit ang teaser gun nito. Dahil nakita daw ni Hidemi ang electric teaser ni Hamiko ay nais niya itong kunin. Umatake si Hamiko gamit ang teaser nito pero nakailag si Hidemi at sinipa ang bida sa kasinakal na parang ginawa ni Brooks kay Pasho. Pero nagawang makalaban ng babae at kinuryente ang boobs ni Hidemi pero malakas ang babae na galit na iniuntog-untog ang ulo ni Hamiko. Pero biglang may nagtapon ng bomba sa malapit kaya tumakbo ang dalawa bago pa ito sumabog. Ito pala si Masahito na binalak patayin ang dalawang babae. Ngunit nang makita nitong buhay pa si Hamiko ay nagkunwari itong concern sa bida. Naisip ni Hamiko na hindi mapagkakatiwalaan ang iba pa pero nagkunwari din siyang nagpasalamat. Hinahabol pa rin ni Nobutaka ang bida dahil dala nito ang pagkain. Habang tumatakbo ay biglang may nagtapon ng bomba na apoy naman nang sumabog at natrap ang bida sa loob. Ngunit lakas loob na dinaluhong at sinipa siya ni Nobutaka. Saka kinuha ang supply at mabilis na tinakbo ang apoy saka tumalon sa dagat. Pinakita ang nagtapon ng bomba na si Tomoaki Iwakura na mukhang mamamatay agad. Kasama niya ang baliw na bata. Muling nagtapon ng extra ng bomba kaya napilitan si Ryuta na tumalon din sa dagat.
Saka sinabi ni Kosuke na abangan nila ang mga ito sa tabing dagat malapit sa tambayan ng sirenang Jezebel. Pinagalitan ng matanda ang bata pero naiinis ulit ang psychotic na bata. Nakarating ng dalampasigan si Ryuta at hinahanap si Nobutaka pero di niya makita. Ang nagpakita ay si Extra na naghahanap. Nang makita nito ang supply ay napalunok ito at kukunin na sana ang box pero bigla siyang naging litsyon. Pinasabog pala siya ni Nobutaka na ambush player. Parang yung kalaro mong bakla na abang lang ang alam. Kinuha nito ang mga gamit at aalis na sana nang magpakita si Ryuta at pinaiwan ang lahat ng gamit kung ayaw nitong sumabog ang itlog. Mabilis namang sumunod si Nobutaka na pinagtaka ni Ryuta. Naisip ng bida na baka may hawak itong remote control type na bomba kaya pinataas nito ang kamay ni Nobutaka. Nang wala siyang makita ay pinuntahan ng bida ang mga gamit. Pero kinagat pala ni Nobutaka ang detonator kaya sumabog ang trap nito. Pero nagulat siya nang makitang buhay pa pala ang bida na sinabing hindi siya matatalo sa larong bitum. Saka pinakita ang mga spectators na gago at nakita nilang ang nahulog sa patibong ay si Nobutaka. Dahil nakatalikod si Nobutaka ay hindi niya gaanong makita si Ryuta nang kunwari puntahan nito ang mga gamit. Malayo pala ang pinagpwestuhan ni Ryuta sa mga bomba ni Nobutaka. Hindi nila makita ang isa't isa dahil sa mga usok sa paligid pero nadedetect nila ang isa't isa gamit ang sonar. Nagtapon si Ryuta ng bomba saka mabilis na tumakbo. Pero may reserve pang bomba si Nobutaka na tinapon sa bida. Pero lumangoy ang bida para di masunog. Kalaunan ay nagtaka si Nobutaka dahil nabasa ng kanyang kalaban ang kanyang pag-atake. Saka namukan niyang ito si Ryuta saka tumakbo palayo. Kalaunan ay tinawanan ni Kosuke ang bida at napapahanga ito sa ginawa nilang laban ni Nobutaka. Saka pinakita nitong nakuha ulit niya ang ilang mga bomba na nahulog ni Ryuta saka umalis. Dumating naman sina Hamiko at ang doktor na Orokan. Kaya humingi na lang ng pasensya si Ryuta dahil hindi niya nakuha ang pagkain. Nakangiti lang ang doktor pero sinabi sa isip na walang silbi. Kalaunan ay kumain naman sina Nobutaka at Himedi pero mareklamo ang malaki ang noo na babae. Nag-iisip pa rin si Ryuta kung sino ang nakalaban niya at bakit siya nito kilala. Naisip niyang kamukha ito ng lalaking sikat sa paaralan nila na babaero tulad ng nanonood ngayon. Magaling din ito sa sports at malakas ang katawan at malakas ang sex appeal. Naging malapit din sila sa isa't isa at naging magkaibigan. Torpe si Ryuta samantalang ladlad naman ang Junjun ni Nobutaka. Tanging kay Nobutaka lang sinabi ni Ryuta kung sino ang kanyang crush. Pero isang araw ay naiyak ang mga babae dahil sabay pala itong nilamukos ni Nobutaka. Nang tanungin ni Ryuta ang kaibigan kung ano ang nangyari ay sinabi ni Boy Tuhog na tinuhog niya ang crush ni Ryuta nang lapitan siya nito. Kaya nagalit ang bida at binugbog si Nobutaka. Nag-drop sa paaralan si Nobutaka at kalaunan ay naging businessman at club owner. Habang nagluluto ng lugaw si Ryuta ay naiinis si Orokan dahil maging ang pagkain nito ay kailangan niyang e-share sa iba. Nasabi niyang may darating na supply ulit bukas kaya napatanong ang bida. Kaya nagdahilan itong naririnig niya kasi ang ungol ng eroplano kada tanghali. Nakita nilang di maganda ang katawan ni Kiyoshi dahil sa laso na dulot ng kagat ng Komodo. Kaya tinawag ni Hamiko si Ryuta at sinabing magpunta sila ng kinaroroonan ni Shiki dahil posibleng may gamot doon. Nag-iisip naman ang doktor na aalis na sa grupo nang sabihan siya ng dalawa na pupunta sila sa gusali kung saan may gamot. Sa daan ay sinabi ni Hamiko ang nangyari na muntik ng pagpatay ng doktor sa kanya kasama ni Himedi. Pero naniniwala pa rin si Ryuta na mabait ang Dr. Orokan. Pagdating nila sa gusali ay naghiwalay ang tatlo para madaling mahanap ang gamot. Naisip ng doktor na bumalik siya sa dating tirahan. Kumukuha siya ng gamot nang dumating si Ryuta. Binigay ng doktor ang mga gamot sa box at saka sinabi kay Ryuta na narinig nito ang usapan nila ni Hamiko. Pero sinabing magtiwala sila sa isa't isa. Binigay ng doktor ang lalagyan sa lalaki at nakaramdam ng kakaiba si Ryuta. Tinawagan ng bida si Hamiko gamit ang sensor at napansin si Hamiko na tumatakbo ng mabilis. Nagtaka siya kung bakit, pero sinisigawan pala siya ni Hamiko na itapon ang box dahil may bomba ito na nilagay ang doktor. Nagtago si Masahito at pinasabog ang bomba sa lalagyan. Kaya akala ni Hamiko kung patay na si Ryuta at nanlumo ito. Nilapitan ni Masahito si Hamiko at sinabing pasasabugin ang malalaki nitong cheese buns at nilabas ang dalang bomba. Pero nagsalita si Shiki kaya natigilan ang doktor. Sinaksak ni Shiki ng karit ang likod ng doktor kaya ito natamba. Saka naipakita na kaya pala alam ni Hamiko na may bomba ang box ay dahil kasalukuyan silang nag-uusap noon ni Shiki nang makita nila ang doktor. Nagalit si Shiki at sinabing si Masahito ang nagtraidor sa kanya at may nilagay siyang bomba sa lalagyan. Kaya agad na pinuntahan ni Hamiko ang bida pero huli na dahil sumabog na ang lalagyan. Tinulungan ni Shiki ang nanlulumong Hamiko pero may mga naitanim ng bomba si Masahito sa paligid na kanyang pinasabog. Saka nito sinabing naglagay na siya ng iba pa sa paligid at papatayin niya ang dalawang babae.
Ngunit biglang nagtapon ng bomba si Shaki dahil inactivate na ito ni Hamiko. Kaya napa-atras ang doktor na natatakot. Tumatakbo si Shaki papalapit pero napangiti ang doktor dahil may naitanim siyang bomba doon. Kaya sumabog sa likod ni Shaki kaya siya nahulog. Saka nag-compute ang doktor na kapag napatay niya silang lahat ay may 6 na siyang kristal. Nawawala ng pag-asa si Hamiko dahil mahina ito at nang tapunan na siya ni masahista ng hito ay tumalbog lang ang bomba sa malambot na Minamasa. Hindi ito sumabog kaya napagtanto ni Masahito na buhay pa ang may-ari na si Ryuta. Saka naipakita ang pag-entrada ng bida na nasugatan lang sa ulo. Nagtanong ang doktor kung paano pa ito nakaligtas at pinakitang kamag-anak din pala ni Cardo Dalisay ang ating bida, na nagawang iwasan ang mga pagsabog. Sinabi niyang lolo niya si Lito Lapid kaya hindi siya matatalo ng isang doktor kwak-kwak. Nag-aarte ang doktor na natatakot at nagpahabol nang makita ang Pokemon Ball ni Ryuta. Pero ang totoo ay nagpahabol pala ang doktor dahil balak nitong pasabugin si Ryuta gamit ang tinago nitong bomba. Pinindot ng doktor ang detonator pero inilipat pala ni Ryuta ang bomba nang makita niya ito kanina. Kaya nasabugan ang likod ng doktor at knockout ito. Sinabi ni Ryuta na kailangan nilang patayin ang doktor dahil killer naman ito at walang silbi. Pero dumating si Shaki at sinabing siya na ang papatay sa doktor. Humingi ng tawad ang doktor kaya sa huli ay hindi rin pinatay ni Shaki ang lalaki at ginamot pa niya ito. Habang naliligo si Hamiko ay sinabi ni Ryuta na dadaanan niya muna at kukunin ang mga sonar ng mga lalaking nakita nilang namatay. At nabilang nilang posibleng may 8 na silang crystal chips at pwede na nilang matawagan ang chopper at saka nila aatakihin ito para makaalis silang lahat ng isla. Dahil sa saya ay lumabas ng hubad si Hamiko kaya nakita ni Ryuta ang matambok nitong Goldilocks. Samantala ay namamalik mata naman si Kiyoshi na naglalakad at naririnig ang boses ng anak. Lumabas siya ng kwarto at nakita ang anak sa labas na agad na pinuntahan. Nakita rin ito ang asawa na nagsabing bilangin niya ang dalang chips kaya binilang nga niya ito. Saka sinabi ng demonyo na kumuha pa siya ng dagdag at naisip niyang kasama din ang chips ni Ryuta at Hamiko. Pagbalik ni Ryuta at Hamiko ay umatake si Kiyoshi gamit ang drone bomb nito at nilock ito kay Ryuta. Tumakbo ang bida at nagawang mapalo ang unang drone bomb. Pero nakalapit ang isa na kanya ring pinalo pero sumabog ito at nasugatan ang paa ng bida. Umiiyak si Hamiko na tinatanong si Kiyoshi kung bakit niya ginagawa ang pag-atake. Saka naalala niya ang sabi ni Shaki na matesting sila pag may nakuha na silang chips. Naalala din ni Ryuta ang pangako nila sa isa't isa ni Kiyoshi na walang iwanan. Saka ang pagsasabi ni Kiyoshi na mababaliw siya kapag muling naiwan. Muling nagising si Ryuta sa kasalukuyan dahil sinabi ni Hamiko na may paparating pang drone bomb. Ngunit dahil alam ni Hamiko ang rules ng larong Bitum ay madali lang nitong kinuha ang drone bomb at dine-activate. Saka nagpas siyang protektahan si Ryuta. Napagtanto ni Ryuta na ang Hamiko na kasama niya ngayon ay parehong ang Hamiko na chicks niya sa larong Bitum. Ngunit tinarget naman ni Kiyoshi si Hamiko para pasabugin ng drone bomb. Pero napagtanto ni Ryuta na nasa panganib ang babae kaya mabilis niyang tinalon ang bomba at dine-activate ito. Nagulat si Kiyoshi sa nangyari at tatakbo na sana pero nadetect siya ng sonar ni Ryuta dahil gumalaw siya. Kaya hinabol siya ng bida kahit napipilay-pilay ito. Dahil sa takot ay nahulog ang matanda at nakita nitong mag-isa na lang ang kanyang bomba. Nakita niya sina Ryuta at Hamiko at pasasabugin sana ang mga ito pero sumigaw si Ryuta na humihingi ng patawad at nagsabing nais pa ring makasama si Kiyoshi sa pag-alis ng isla. Dahil dito ay natigil ang matanda na naiiyak. Saka lumabas ang maraming mga Komodo dragon na nakahanda siyang kainin. Kaya inis ka ni Kiyoshi ang sarili at siya ang sumabog. Nakita siya ng 2 bida at naiyak na lang ang mga ito sa nakitang kinahinatnan ng matabang katawan ni Kiyoshi. Nakonsensya si Ryuta at nasabing siya ang dahilan ng pagkamatay ng kasama nila. Kalaunan ay nagtanong si Hamiko sa bida kung nais nitong makauwi at mabilis itong sumagot ng oo. Kaya pinakita ng babae ang nakuha nitong chip mula kay Kiyoshi at sinabing pwede siya nitong patayin at kunin ang mga crystals para makauwi na ang lalaki. Ngunit sinabi ng lalaki na hindi siya ganoong klase ng tao at nais niyang makauwi na kasama si Hamiko. At sinabi ni Ryuta na kilala niyang si Hamiko na syota niya sa laro ang kasama niya ngayon. Kaya napaiyak ang babae dahil alam na ito ng Prince Charming niya. Akala mo kung tsyug-tsyugan na, lalo na nang nagpakita ang konsensya ni Nobutaka at sinabing tirahin na ni Ryuta ang bubita. Pero pinaalis ito ni Ryuta sa kanyang puso dahil ayaw niya itong nanonood. Saka sinabi niyang hindi ito ang tamang oras para magpawaw sa sarap at sinabi sa babae na kailangan nilang umuwi. Samantala ay pinakita naman si Takanohashi na inutusan si Tsuniki Iida para magpunta ng isla. Mayroon lang silang 24 hours para gawin ang dapat gawin at lihim daw ito sa kanilang client. Parang tingin ko dito ay pupuntahan nila si Ryuta para iligtas. Pero antayin natin ang susunod na season dahil marami pang mga characters ang nasa isla.
Kung nagustuhan mo ang video ay like na yan agad para more anime recaps Tagalog to come. Panoorin mo rin ang iba pa dahil lahat yan ay maganda.